every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. University of Manila. Ah, okay. Iba pala yun. Ito naman, University City of Manila. Ah, University City. Okay. Ang pamantasan ng lungsod ng Manila. So 100% po mga nag-aaral po dyan, mga scholar po, scholar. Hindi, more on dito lang sa Manila or pwede rin sa Kahit saan po ma'am, basta yung iba Pasa. po ma'am, karamihan po nakakapasa po ng exam. exam. Meron silang exam po. Ang passing rate po dyan, yung average po dyan is 98%. Wow! Ganun katatalino po. Kaya pagdating po sa medicine and doctors, top 1 po sila. Ay, oo, Manila. Then mamang DOLE po natin or Department of Labor and Employment or government office po. Yan So yung main? example po, may problema kayo sa mga salary or company, dyan po kayo magre-reklamo po. Then suggestion lang po namin, huwag kayo magre-reklamo dyan kasi after nyo magreklamo, bukas na bukas wala na kayong trabaho. Sigurado. Malamang. Lalo na kung kukunti lang kayo. So by the way, mamang Intramuros po ay itinayo po ng mga Espanyol noong 1571 po. So sa pangunguna po na the founder of Intramuros, the founder of Manila, Conquistador Adelantado Miguel Lopez de Legazpi. Noong 1571. So that's why Intramuros, yung Intramuros was Manila, Manila was Intramuros. So ang Intramuros po, ito po yung pinaka-syudad or pinaka-sentro ng Maynila po nung araw. Bakit po siya pinaka-sentro? Kasi sa loob po ng Intramuros, ma'am, during Spanish time, ay merong 7 simbahan, 7 university, Wow. isang hospital, then 7 original na gate. That's why naging sentro siya ng Maynila o naging sentro po siya ng kalakaran po nung araw. Nung araw po kasi mamang Intramuros ay tirahan lang po ng para sa mga mayayaman po. So exclusive lang po siya sa mga gobernador or mga royal family po. Oh, parang nakasentro kasi dati. Yes, opo. Bali ang mga Pilipino po ma'am, Filipino-Chinese ay nakatira sa labas ng Intramuros, sa malapit sa river. Because outside Intramuros ma'am, has a surrounding the water or the moat or tinatawag po natin Pasig River. Then ito na po yung pamantasan ng lungsod ng Maynila, bali nasa likod po tayo. So public university po siya. Then bago po rin po siya naging university nung panahon po ng mga Espanyol, ay dati po siyang tirahan po ng mga pare. Or tinatawag po siyang Jesuit compound. Mami, daddy, kilala niya si Carlos Yulo, I think. Dito po siya nagtitraining. Ah, dyan. Nandiyan ba siya ngayon? The Gymnastic Association of the Philippines. Okay. Yung kapatid niya, diyan rin po nagtitraining. Pero dito rin nag-aaral yun. Si Carlos Yulo po, bali graduate na rin po siya. So nakatira lang po siya sa labas po ng Intramuros, sa may Malati po. Ah, sa may- Then mami, kung mapapansin nyo rin, daddy, yung mga structure sa loob ng Intramuros is mga Spanish design Oo, kaya. or Spanish style. So yun po kasi ang rules dito sa loob ng Intramuros. Pag kayo po ay nakabili ng lupa or ng lote rito sa loob ng Intramuros, then ba nagpatayo ka ng bagong bahay or ng bagong building, so hindi po kayo yung masusunod ng design. Ang magbibigay po sa inyo ng design, ang Intramuros Administration. So dapat po kailangan yung labas Spanish style. Oo, Spanish. Then yung saka naman po natin, ang tinatawag pong Bagong Bayan Light and Sounds Museum po, or kung saan po ipinapalabas yung tungkol po sa buhay po ni Rizal, our national hero. Ah. Maambon kasi. Ito, parang garden lang din. So mami, hindi po, ito po yung pinag-shootingan ng Encantadia. Yes. Pwede pumasok dyan. Pwede po. Kaya lang po, may entrance fee lang po siya na 50 pesos. Opo. Kahit Ano, pasok kayo? Yes, ito po siya mami. Ito yung turo ni Rose, San Diego. Aakit na po kayo. Hindi, kasama na po yung aakit. Ang ganda po kayo dun sa pinakataas po para makita niyo po ito. Okay, binito. Yes. Ano yung kayo susombreruan ko to? Diyan po nag-shooting yung first episode ng Encantadia. Maambon eh.
Ano? Oh, doon na lang Kasi tayo sa- umaambon eh. Dito na lang po kayo sa may Japanese Canon po. Entrance pala. Ano yung may scooter? Yung mga bike nire-rentahan yan? Opo. Yan. Magkano naman yun? Pag may tour po, may guide po kayo ay 1,700 po yan. Pag wala, Pag wala po, pag rent lang po is 100 po per hour. Ito Dito? Po, yes, libre lang po. Dyan. Yan, Japanese okay, Canon oh, po. ano. Yan. Bing, Pasok po kayo, ma'am. Hindi, wala naman po. Meter away from here, this Japanese Canon is actually facing the current Yes. U.S. Embassy here in the Philippines. And I have a map showing that. Ay, wait lang si ano na. ito Ros, okay tayo. Wow. Sakit. Japanese Canyon. Oh, yung ulo nyo ilagay nyo dun sa ano. The Japanese Canon was here before the U.S. Embassy. Oh, doon kayo mga kids. Picture kayo doon, kids. Oh. Picture kayo doon. Ay, wala si George. Oh, dito na. Doon kayo sa yan. Yan. Ay, bala ng kanyon. Axel. One. Yan. Uy, Axel. Yan, dito kayo. Yan. Si Axel ang gulo. Uy! Axel! Dito ka nga! Iimbestigahan niya na kung paano. Axel, harap! Okay, 1, 2, 3. Yan. Tayo dito, pipicture ko kayo. Ay, sige po. O Marjorie, sa'yo na. Nagbi-video ako. Spanish House, Casa Manila. Yung tinatawag, yes po, yung tinatawag po namin na Little Vegan. Little. Yes. Nakapunta na kayo ng Ilocos, sir? Hindi pa po. Hindi pa. Yun pupuntahan natin parang Ilocos po. Pero sikat po na kalsada sa Ilocos, yung tinatawag po na Calle Crisologo. Sa kanan naman po natin, sir, ito po yung mga original na walls ng Intramuros. Makikita niyo po yung mga tama po ng kanyon or ng mga bala po. Yan yan? Yes. Talaga? Because po mamang Intramuros po, ginamit po siya ng mga Amerikano, dali ng mga Hapon po bilang battlefield or naging kuta or naging taguan po ng mga Japanese po. Kaya ginawa ng mga Amerikano, binagsakan siya ng malalakas na bomba. Kaya 90% ng structure sa loob ng Intramuros po halos nasira. Ito lang yung pader. Bali, ang nakasurvive lang po dito yung simbahan po ng San Agustin Church. Siya lang po yung hindi nasira po. So sa ngayon po, yung walls po ng Intramuros, so 20% na lang po yung original dyan. Yung 80% po is renovated na po. Sa gulong? Ayaw namin siya may maahoy. Taga saan kayo, boss? Tagalito po. Tagalito lang po sa loob. Ay, yung tubig siya wala? Province po meron po. Summer po. Tama sa summer. Eastern po. Eastern, kasi kami Eastern, Calbayo. Kalbayan po kayo. Eastern po kami sir. Pero, marunong po kayo magwaray, sir? Warayo, warayo tayo. Doon kami nag-New Year. Kasi Eastern Samar. Umuwi po kayo? Dito sa Eastern Samar. Ano po, Burungan po. Ang Burungan. Burungan. Kaya ka na wala yung makauli dito. Last year po, nandun po kami. Pag, New Year. ano po, sir, ng ano po, ng March po. Meron pala doon. Nandun po kami. Ano yung apelyido? Bang patumpa. Mga ano po, mga apable po. Apable, kay Velasco man kami. Adilas. Maihan na kamo din Manila. May ano? Pero naman mga magulang ito dito sa Samar, Calbayo. Bali yung nanay ko po, taga Samar. Then yung tatay ko naman po, taga Pangasinan. Ano kayo? Bali ito po ma'am sir, ang isa po sa
pinakamatandang newspaper po sa Pilipinas, ang Manila Bulletin po. Okay. Manila. Our Manila Bulletin, one of the leading newspaper company in the Philippines po. Yes. So na still now po ma'am, nag-ooperate pa rin po siya. Manila. Kaya lang po ma'am, gawa ng social media, ng cellphone, Oo. kukunti na lang po yung piniprinta nila na dyaryo. Kaya nga. So bago po siya naging newspaper company po ma'am, ay dati po siyang simbahan. Or isa po siya sa pampitong simbahan po sa loob ng Intramuros. Ang pangalan po ng simbahan na yon, ang simbahan ng San Nicolas Church de Tolentino. Na itinayo po noong 1608 until 1945 po bago po siya masira ng war. So kaya gaya po ng sabi ko po sa inyo, sa loob ng Intramuros po nung araw ay merong 7 simbahan. So 1 kilometers po ang pagitan, meron pong simbahan na nakatayo po. Then ito naman po yung isa po sa public high school po dito sa loob ng Intramuros, ang Manila High School po, na itinayo ng mga Amerikano noong 1906 po. Sa kadahilanan na gusto ng mga Amerikano na matuto tayo magsalita ng Ingles. That's why nagtayo sila ng public high school dito sa loob ng Intramuros. Yes po. Then ang LPU po ma'am, Lyceum of the Philippines University Culinary po. Then one of the famous hotel here, ang The Bayleaf. Or Bayleaf po ay hango po siya sa pangalan po ng ating pangatlong pangulo na si Jose P. Laurel. So that's why Bayleaf means dahon ng laurel. Oh, sayang naman to, kukuhain natin ha. Ayaw nila. Ay! Hey! Ay, sayang. So ito naman po ma'am, ang tinatawag po namin Baluarte de San Francisco de Mindanao, or one of the main defense of the land side of Intramuros po. So, yes, aakyat po tayo para makita niyo po yung 14 original Spanish gun. Yes. Teka mo ma'am. Ang ganda po niya. Dito daw yung mga nooks ginamit ng mga Espanyol. Wow! Lang mga kanon. Ayan yung mga kanyon. Sige na. Yun o yun. Punta na kayo doon. Picture? Pwede mag-fire? Oo. Oo, mag-fire tayo. Yan. Ano yung bala? Yan na yung fire sa kanila din. Ano yung si Jules? Ako na, ano yung na si Jules? Payong kayo. Okay. Payong. Huwag mo na. Punta na kayo. Uy! O, payong nga eh. Ano payong sa kanila? Wait lang, may nagpipicture. Tingin ka lang. Ay, magpipicture sila. Ay, di, sige. Hindi. Nadaan lang. 3, 2, 1. Ayan. Pero mga kanyon-kanyon. Diyan na kayo.